it. Okay, number 3 or number 2 pala, sorry. The lust of the eye. Ang ating mga mata. The eye is the window of the soul. Originally, it springs up life, inspiration, and it can also be used for evil and wickedness and the lust of the flesh. Totoo naman yan. Kasi nauuna, lalo na po kami mga lalaki, because we are visual beings, nauuna po ang tingin bago ang pagnanasa. Nauuna po ang tingin bago yung desire. Nauuna po yung tingin bago yung temptation. No? Kaya nga mga kapatid, it is the window of our soul. Napaka-importante kung ano yung dina-download mo sa mga mata mo. Bakit? What your eyes register, it goes into your brain perceives it, acknowledge it, understands it, and it goes to your heart. The more you download things through your eyes, to your brain, to your heart, the more na magdidikit yan sa buhay mo. Kaya nga sinabi po ng Bible, no? Meditate on the Word of God day and night para ang lahat ng gagawin mo ay magpa-prosper or pagpapalain. Kaya nga kapatid, kung minemeditate mo ang TikTok araw-araw, tingnan mo yung mga nagti-TikTok, kahit tulog nagsumasayaw yan, no? Pero kung ang Word of God ang minemeditate mo araw-araw, no? Ako minsan hindi naman po sa pagmamalaki, pero minsan na nakikita po ako ng asawa ko na nagpe-pray ako sa mga tao sa aking panaginip, na nag-speaking in tongues ako sa panaginip. Why? Because all I ever wanted is to know God more. Naway I pray yan din ang maging desire mo. Okay? We love you and hayaan mong tulungan ka namin na mag-transition sa panibagong mong buhay. So, ngayon, kapag pumasok sa mata, pumasok sa utak, pumasok sa puso, ano nangyari? Nagiging action. Kaya nga napaka-importante kung anong pumasok sa mata natin. Kaya nga ang mga rapist, hindi po nag-start na pagiging rapist yan. Nauna yan pumasok sa pornography. Katapos ng pornography, pinaniwala sila ni Satanas na ganun pala dapat tratuhin ang mga kababaihan. No? Katulad nung mga nasa porn. And katapos nun, gagawin na po nila. Paplanuhin nila, then gagawin nila. Kaya nga, whatever, hindi po tayo naturally na kriminal, addict, o ano man. Pero it all starts what you feed your mind, what you feed your eyes, what you feed your heart. Okay? Then it becomes action. Tapos Matthew 6:21-25, for where your treasure is, kung nasan daw ang kayamanan mo, there your heart will be also. Nandun din ang puso mo. Okay? The eye is the lamp of the body. Ito daw ang lamp, no? Lamp ng katawan. So then, if your eye is clear, kung clear po yung mga mata natin, your whole body will be full of light. Tapos sabi, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Kaya napaka-importante kung anong pinapapasok natin sa ating mga mata. Kaya dalawa ang pwedeng pumasok dyan. It could be darkness and it could be light. Kapatid, choose light. Kaya nga, simula ngayong araw nito, be careful kung ano mga pinapanood mo. Be careful kung ano yung ine-entertain mo sa paningin mo. Be careful kung saan ka nakafocus. Be careful kung ano yung lagi mong ini-scroll sa social media or mga fina-follow. No? Be careful. Why? Because it will be downloaded into your heart and it will become action. Okay? So question. Ang tanong, is it important what you feed your eyes with? Importante ba kung ano yung pinapakain mo sa mata mo? Okay, sagutin natin yan. It's a big yes. Okay? So ano ang mga halimbawa na pumapasok sa mata na nagkakasala tayo o nagbibigay kadiliman sa atin?
Okay, hindi ko niya enumerate yan, pero I want you to drop down, no? Nasagutin ito sa sarili mong bahay, ikabit mo sa iyong kwaderno, and pag-usapan natin. Okay, sagutin din po natin ito. Matthew 6:21 to 25. Okay, ang galing nyo naman, guys. So natapos na tayo sa Lust of the Flesh. Ano yung nasa mundo? Lust of the Flesh. Tapos Lust of the Eye. And ngayon, patapos na tayo sa Lust of the Eye. Okay? So, kita nyo, ang dali lang, no, ng ating post-encounter. So, ano ang solusyon for the Lust of the Eye? So, in Matthew 5:27 to 29, it is said na, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks a woman with lust, tiningnan mo pa lang daw na may kalibugan, sabi ni Jesus, yung babae, no? Lalo na kung lalaki kang nakikinig. Ngayon, kung babae kang nakikinig, no? Kung lalaki ang tiningnan mo na may kalibugan, okay? Or sa panahon natin ngayon, kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae, pag tiningnan mo daw ng may kalibugan yan, sabi, you have already committed adultery in your heart. Para ka na rin daw nakipagtalik sa kanila na hindi kayo kasal. Ganun katindi ang parusa at ganun katindi ang kasalanan. No? If your right eye, no, makes you stumble, kung yung mata mong yan ang dahilan bakit ka na bumabalik-balik sa kasalanan na yun. Ano sabi? It is better for you to throw it out, for it is better for you to lose one eye than for your whole body to be thrown into hell. Tanggalin mo daw. Hindi ko sinasabing kailangan mong tanggalin literally yung mata mo. No? Kasi kung ginawa po natin yun, lahat ng pumapasok sa church bulag na. At lahat ng pumapasok sa church lumpo na. No? Or putol na yung kamay. Pero kung ano yung nagkukos sa'yo mag-stumble, tanggalin mo daw. For example, yung browser mo, no? Yan ang dahilan, or yung cellphone mo, yan yung dahilan kaya ka bumabalik-balik sa mundo. No? Bakit hindi mo yan lagyan ng blocker? O kaya i-uninstall mo na yung mga yung Facebook, yung Instagram, yung YouTube, yung TikTok, para hindi mo na napapanood yung mga hindi mo dapat pinapanood. Okay? O kaya ipamigay mo muna yung cellphone mo, or ibigay mo muna sa nanay mo until the time that your spirit is strong to control yourself. Okay? Tapos kung yung mga magazine na hindi naman karapat-dapat, sunugin na yan. Yung mga DVD na hindi naman karapat-dapat, sunugin na yan. Yung mga files na hindi karapat-dapat, i-delete na yan. No? Tanggalin nyo na. Parang awa nyo na. Tanggalin nyo na. Okay? So, itanggalin na po natin. Ako po nung alam nyo po yung story ko, when I was freed from pornography, I was a porn addict for 12 years. No? Since the age of 12 pala, sorry. Since the age of 12. And I'm now 32. So, 28 years old, nakakilala ako sa Panginoon. Sipin mo, ilang years yun na inaalipin ako ng demonyo, and yet God freed me. Ang unang ginawa ko, kinuha ko lahat ng porn magazine, sinunog ko. Kinuha ko lahat yung CD, Diyos ko, isa silang bundok, sinunog ko. Delete ko lahat ng files, linagyan ko ng blocker yung mga site para hindi ko na makita yung search history. Winipe out ko yung search history. And I have a bosom body para gabayan ako. No? Gabayan ako sa aking bagong buhay. Okay?
So, how can we tear the things that causes us to sin? Paano natin tatanggalin yun? Okay? So, answer, layuan ang tukso, layuan ang kasalanan, alisin ang mga gamit na ginagamit ng demonyo upang tayo'y magkasala. Okay? Sunugin ang mga gamit na nagbibigay sa atin ng kasalanan. Okay? Ako, gustong-gusto ko po yung isang example ni Prophet Terence. Meron pong isang binata, pabalik-balik daw po sa counseling sa kanya. Pero isa lang po sinabi ng banal na spirito sa kanya, itapon mo yung laptop mo. Bakit? Kasi yung laptop niya yung nagkokos ng kasalanan niya. At ang daming mga bagay doon. Nung tinapon niya, nagkawasak-wasak yung laptop, lumaya siya. Bakit? Kasi kung ano yung nagbibihag sa'yo, kung ano yung nagkokontrol sa'yo, tanggalin mo sa buhay mo. Okay? Kung yung TV yan, tanggalin mo muna. Ipahawak mo muna sa asawa mo, sa nanay mo yung remote. Huwag mo munang hahawakan. No? Hayaan mong tulungan ka ng mga tao sa buhay mo, na malapit sa'yo sa buhay mo upang lumaya ka. Okay? Ang kasalanan ba ay nagmumula sa puso? Ayan, tanong yan. Yes. Ang kasalanan ay nag-uugat mo, pumapasok sa mata, pupunta sa utak, at pupunta sa puso. So, bago ka magkasala, bago mo gawin, naggagaling muna siya sa puso. Bago puso, saan ito galing? Sa utak. Okay? Bago utak, saan ito galing? Sa mata. Okay? So, ano naman ang mga bagay na pwede nating gawin para maging klaro ang ating mata at mapuno tayo ng liwanag? Ano daw pwede nating gawin? Okay? So, bibigyan ko kayo ng practical tips mamaya. Pero gusto ko, sagutan ninyo yan sa kwaderno ninyo. Ano ang pwede kong gawin para magpasok ng liwanag dito sa mata ko? At huwag nyo sasagot dyan na tututok kayo sa ilaw o kaya tututok kayo sa araw. No? Baka madulok kayo. Pero, wag po yan. No? Pero, in the spiritual sense, ano yung pwede mong ipasok sa mata mo para magbigay ng liwanag sa buhay mo? So, the lust of the eye, now, according sa Beacon's commentary, this type of worldly desire is caused by being captivated by outward appearance that is appealing to the eyes. Nakaka-captivate daw tayo kung ano nakikita ng mga mata natin without looking at the real value of it. Tingnan mo. Kung alam mo lang, no? Parang ako po dati, no, nung dati pa akong pamumuhay. Nasa bar kami, nasa pub kami, may mga lalapit na mga babae, may mga bayarang babae. And yet, we never look at the value ng mga bagay na yun. We only look at yung pansamantalang kaligayahan na magbibigay ng mga bagay na yun. Pero, no, tapos sabi, hence, this is a type of desire that feeds the mind and makes it believe that the sin is delightful, totoo yan, pleasant, and will make us happy. We justify the sinful nature of our mind. Pinagtatanggol pa natin yung mga kasalanan na pumapasok sa mata natin at nagre-register sa utak natin. At sinasabi natin, okay lang yan. Ginagawa naman nila, gagawin ko na din. No? And sinasabi natin na acceptable naman ito sa society natin ngayon. Ginagawa naman kasi ng lahat. Ba't hindi ko gagawin? No? And treat it something that is not harmful. Parang normal na lang kasalanan ngayon sa mundo. Hindi naman harmful yan. Hindi naman ako papagalitan ni Lord. Kung yung kapitbahay ko pinagalitan ni Lord, matatakot ako. Siya, ang sama ng budhi, hindi naman siya nagbabago. Kapatid, no? Huwag tayong mapaniwala that sin is not harmful.
Pero kailangan po natin, no, this type of sin is not treated, okay? Itong uri ng kasalanan to, the sin or the lust of the eye, will grow kapag hindi natin ito pinutol, kapag hindi natin ito in-stop, and will hinder our walk with the Lord. Kapag hindi mo tinanggal yan sa buhay mo, it will hinder your walk with the Lord. Kaya if you want to fully obey God, surrender to God. Tanggalin na natin itong mga to. No? Tapos, so ano yung practical tips? Syempre, sabi ko kanina, bibigyan ko yung practical tips. Number 1, do the one look rule. Naalala ko meron kaming scoutmaster dati. Duling kasi siya. Ngayon, every time natatanungin niya kami, sasabihin niya sa amin, hulaan mo saan ako nakatingin, kaliwa o kanan. One choice only, sabi niya. One choice only. Tapos, which is napaka-importante po, no? Bakit? Kasi we need to have a one-look rule. Bakit? Kasi mamimili ka lang naman kung ano yung titingnan mo eh. Pero kung nasulyapan mo at alam mong kaakit-akit sa mata mo, especially po sa mga lalaki or even sa mga babae, alam mo kahit kaakit-akit sa mga mata mo, ang kasalanan talaga kaakit-akit. No? Kapag nakita mong kaakit-akit, lumingon ka na. Tumingin ka na sa ibang bagay. No? Huwag mo nang babalikan ng tingin yung tao, yung bagay na yun. Bakit? Alam mo kasi it is deceptive and it will be destructive kapag tiningnan mo ulit. Sabi nga nila, kapag tumingin ka ng isang beses, wala ka pang pagkakasala. Pero, kapag binalikan mo ng tingin, nagkakasala ka na. Bakit? Nagko-conceive na daw ang kasalanan sa utak natin at sa puso natin. Tapos may mga pilosopong kabataan sabi, Pastor, hindi ko naman tinanggal yung tingin ko pero nakatitig lang talaga ako kahit saan siya pumunta. Nagkakasala ka pa din. Bakit di mo tinatanggal So, kaya po, one look rule. Yan. Practical tip number 1, one look rule. Practical tip number 2, take your thought captive. Okay, 2 Corinthians 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Winawasak daw natin lahat ng mga bagay na against sa knowledge about kay Lord. Okay? And we take captive every thought and make it obedient to Christ. Andali lang. Pastor, paano yun? Kapag may sumusurot na kaisipan dito na hindi galing kay Kristo, manahimik ka in Jesus' name. Lumayas ka in Jesus' name. Wala kang karapatan sa buhay ko in Jesus' name. No? Lalo na kung siyasabi nung thought na anything against na siyasabi ng Bible. Kasi walang sasabihin si Kristo sa'yo, no? Kasi nangungusap din po siya sa atin. Walang sasabihin si Kristo sa'yo na taliwas sa sinasabi po ng Bible. Walang sinasabi si Kristo na iwanan mo yung mister mo. Walang sinasabi si Kristo na huwag kang magpapatawad. Walang sinasabi si Kristo na magnakaw ka, na pumatay ka ng tao. Bakit? Kasi taliwas lahat yon sa kalooban ng Diyos kung babasahin po natin ang Biblia. Okay? So, sabi, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ngayon, if we have an idle brain, ibig sabihin wala kang iniisip, okay? You will begin to think of ungodly things. Totoo po 'yan. Kapag blanco yung utak mo, wala kang ginagawa, ang dami mong naiisip na hindi makadiyos. We tend to overthink. Ngayon, sabi ng Bible, sinabi kasi ng Bible, huwag tayong mag-meditate by blanking out our mind. Sabi, meditate on God's Word day and night. Punuin mo ng salita ng Diyos ang utak mo. Para pag dumadating yung mga negative thought, dumadating yung mga demonic thought, dumadating yung mga ungodly thought, kayang-kaya mo yung wasakin. Bakit? Meron kang Word of God to combat the enemy.
Kaya nga tingnan mo, si Jesus nung tinetempt siya, ano siya sabi niya? It is written, it is written, it is written. Hindi po effective sa demonyo yung sinabi ni pastor, sinabi ni ganyan. Hindi. Sinabi ni Rapi Tulfo, hindi. Sinabi ni Lord. Kailangan alamin mo kung nasaan yun at ano yung sinasabi ni Lord sa Bible. And put it in your heart, memorize it, meditate on it day and night so that you will prosper. Okay? Practical tip number 3 is look at the things that are helpful and delete, remove, block what is not helpful. Okay? Practical tip number 4, stop scrolling and consuming too much media. Pastor, ang hirap naman. Nasa media, nasa technology world na tayo. No? Kahit kaming nasa bundok, kahit kayo nasa kapatagan, nasa media world na tayo. Imposibleng wag kaming mag-scroll. No? So, especially po tayo mga Christians, kailangan natin mag-ingat, no, sa mga bagay na pinapanood natin at naririnig natin. Bakit? It goes into our heart. So, practical tip number 5, it's a matter of decision, kapatid, no? Kung if you will remove the media or if you will minimize the media. Ngayon, kung hindi mo matatanggal, minimize it. Palitan mo yung time na wala yung media with the time with the Lord. Okay? The practical tip number 5 is, if the body is appealing to you, look at the forehead. Nakita mo, dumaan siya, wow, sexy, wow, macho. No? Huwag mong tingnan yung katawan. Tumingin ka dito. Actually, ang better tip is look at the eyes. Bakit? Sa mga mata, pag tiningnan mo, makikita mo if they are depressed. Ano yung mga dala-dala nila mga kasalanan? Ano yung mga pinagdadaanan nila? Ano yung mga nangyari sa kanila? You will see more than the physical appearance. Practical tip number 6 is do not dress inappropriately. Alam mo nang binabastos na ng mundo ang mga tao, dadagdag ka pa. Tulungan mo naman yung mga kapatid mo na mga Kristiyano na lumaya sa spirito ng kalibugan, and dress appropriately, both men and women. Okay? Tapos practical tip number 7 is get an accountability body. Pwede si pastor, o kaya pwedeng ibang membro nyo sa cell group or sa church. Sabihin nyo, uy, nag-struggle talaga ako sa kasalanan na ito. Alam ko na pagtagumpayan mo to, pwede mo ba akong tulungan? Then sila yung maging accountability body. Ibig sabihin, every time na meron kang desire, every time na meron kang urge, tatawagan mo sila, uy, pwede bang pag-pray mo ako? Bakit? Kasi bumabalik yung dating ako. Tulungan mo ako. Then may tutulong sa'yo. Kaysa yung linalabanan mo ito mag-isa. We have been connected to the church with the fellowship of believers, with the fellowship of the saints, para magpalakasan tayo lahat. Kaya kailangan mo ng accountability body. Kailangan mo rin ng pastor praying over you, supporting you, giving you biblical wisdom paano mapagtagumpayan ang kasalanan. Okay? So, lastly, okay, sabi ko, mabilis lang to eh. Lastly, the pride of life. Okay, ano yung pride of life? It is craving attention, craving for position, craving for authority, craving for identity, and craving for appreciation. That is the pride of life. Okay, ulitin ko. Pride of life is craving for attention. Attention seeker ka. Craving for position. Kaya yung mga tao sa Pilipinas, yung iba po may talangka mentality. Para lang sa position, kaya nilang hatakin yung ibang tao pababa. Craving for authority. No? Craving for identity. And lastly, craving for appreciation. So what is the pride of life? Okay? The pride of life, this is a belief system that centers of one's life is found in a worldly appearance. Doon umiikot yung mundo nila, yung mga sinabi ko kanina,
sa attention, position, authority, identity, and appreciation. No? Tapos, and the value of one's own possession. Kaya, tingnan nyo, pag yumaman, o umangat lang ng konti sa buhay, ang yabang-yabang na. That is the pride of life. No? But not according on how God sees our value, no? Our values. Kasi iba yung value ni Lord at iba ang value mo sa mundo nito. Kasi pwede kang mag-imbak ng kayamanan dito sa mundong ito at magkaroon ka ng maraming relative. Kasi pag mayaman ka dito, marami kang relatives eh. Marami kang kamag-anak. Pero kapag iba ang value, pag ang value mo kay Lord mataas at mababa ang value mo sa mundong ito, kapatid, you are attractive. You are full of light. You will become the way for many to know Christ. No? Kaya nga, wag mong hahayaan na masira ng buhay mo because of pride of life. Pride is an illusion. Illusion lang yan. That victimizes a lot of people into shallowness. Pagkababa. Kaya yung mga prideful na tao, hindi na nagmamataas sila pero sa totoo, napakababaw nila. Bakit? Inangat lang sila ng konti, napakayabang na. Pero this sin makes a believer's head big. Nagkakaroon tayo ng hydrocephalus kapag tayo ay nagpa-apekto sa sin na ito, and makes them believe that their worth is measured by their position, by their friends, and by their possession. Position kung ano ka ngayon. Friends kung gaano karami yung kaibigan mo, and possession kung gaano karami ang meron ka. Pero hindi naman yan ang batayan ni Lord. No? Ang batayan ni Lord is minamahal mo ba ang Diyos? At minamahal mo ba yung tao? Ginagawa mo ba yung kalooban niya? Yun po ang batayan ng Diyos at hindi po ang mga bagay na ito. No? Pwede nating makamit ang buong mundo and be so prideful, hindi na tayo makorek ni Lord. Pero pwede po nating iwanan din ang mundong ito. Tanggalin ang mga bagay sa mundong ito, and yet napakayaman po natin sa langit. Kaya nga sabi ni Job, hubad akong dumating, hubad din akong babalik. Wala akong pwedeng ipagmalaki at wala akong pwedeng maidala kapag babalik na ako sa Kanya. Kaya wala po tayong pwedeng pagmalaki sa mundong ito. Okay, sagutan po natin ito. The pride of life is galing nyo naman, no? So, this type of vanity is developed into a stronghold. Okay? Ang kalokohan daw na ito ay nagiging stronghold. Ang stronghold ay isang bagay na matindi ang kapit sa buhay natin. Okay? For people who opens the doors. Kapag binuksan mo daw ang pintuan para kay Satanas na pumasok, nagiging stronghold itong mga bagay na ito. This vanity leads people into believing that because of their own ability, that gave them a high position. Dahil sa kanilang lakas, kaya sila nandoon sa kung nasan sila ngayon dahil sa sarili nilang kagalingan, dahil sa sarili nilang katalinuhan, dahil sa sarili nilang lakas, no? And importance. Because of this, many people uses and manipulates other people just for their own benefit, no? And throwing away their biblical principles and the will of God. Iba, tiyatanggal na nila yung mga biblical principles para lang do sa possession, no? Para lang do sa mga friendship na ma-accept sila. That's pride. Okay, sagutan po natin ito. Great job, guys, no? Konti lang, patapos na tayo. So, this belief system also deceives us into thinking that we need to be
good enough. Tandaan mo kapatid, if you are a people pleaser, you will never please God. No? Kaya nga, kapatid, chill ka lang, no? Chill ka lang. Cool in order to be accepted and respected. Kailangan ba ganun ka lagi? Kailangan ba lagi yun yung batayan para i-accept ka ng mga tao? Tandaan mo, ang tunay na kaibigan at ang mga tunay na nagmamahal sa'yo, kahit ano ka pa, tatanggapin ka niyan. Pero yung mga fake na kaibigan, pag wala na yung pera mo, wala na yung posisyon mo, wala na sila. Hindi tunay na mga kaibigan yan. Layuan mo sila. Okay? God's will is for you to prosper. If we truly love God, He will prosper us and bless us. The blesser and not the blessing is the one that gives us meaning. Hindi ang posisyon ang nagbibigay sa atin ng importansya. Hindi ang kung anong meron tayo o gaano kalaki ang kakapal ang pitaka natin or kalaki ang bank account natin. Yun ang nagbibigay sa atin ng importansya. Hindi. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin at nagdidikta sa atin kung gaano tayo kahalaga. Alam mo ba kung gaano kahalaga? Pinagbayaran ka ng kaisa-isa niyang anak. So, ba't tayo naghahanap ng meaning sa ibang bagay? Okay? If we seek first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto us. God and not worldly position or possession will give us respect and authority that we need. Lahat kaya niyang ibigay. Unahin mo lang siya. Tumayo ka lang para sa Kanya. No? Yung pinapangarap mo, ibibigay niyan. Basta tayuan mo lang siya. O, sagutan natin to. Alright. So, ano yung practical tips? Number 1, mabilis na lang to. Do not dress or do to impress. Huwag kang manamit para magpa-impress ng tao at huwag kang gagawa ng mga bagay to impress people. No? Always humble yourself before the Lord. Paano ka mag-humble yourself before the Lord? Always pray and always seek God's word. Bakit? Yung dalawang bagay na yan, ang safety net mo para pag lumalaki ng ulo mo, si Lord ang magsasabi sa iyo na may pride ka. Bakit? Kasi mas maganda manggaling dun sa mga higher authority. Sino yung higher authority? Si Lord. Oh, minsan kasi sinabi na ng mga tao, sinabi na ng pastor mo, sinabi na ng mga kaibigan mo, ayaw mo maniwala. Pero pag si Lord nagsabi sa iyo, hindi pwedeng mali yan. Hindi nagkakamali si Lord. Kaya nga kapatid, always prioritize your devotional life. Humble yourself before God. And another part of humility is obeying God. Kasi pwede niya sabihin, may pride ka anak, ayaw mo naman magsisi. Ayaw mo namang iwanan yung mga bagay na dapat iwanan. Ayaw mo naman siyang pakinggan. That's being prideful. Kasi ang tunay na humble na tao is teachable. Okay? At ang nagpapakumbaba ay itinataas, sabi ng Bible. At ang nagmamataas ay binababa. Kaya, let's choose to be humble and teachable. No? Do not be a people pleaser, but a pleaser of God. Okay? Ganda niyan. Practical tip number 3. Practical tip number 4 is do things for His glory and not your own. Binibuild mo, sinisik mo ang kingdom niya at hindi ang kingdom mo. Kaya nga kung binibuild mo ang kingdom mo, you're becoming prideful. Kasi lahat ng meron sa atin, ang mga anak, ang ari-arian, asawa natin, ang buhay na ito, no, lahat to hiram lang sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Tapos, practical tip number 5, know your worth in God. Okay? Napaka-priceless mo sa harapan ng Diyos. Bakit mo ibebenta yung sarili mo for useless things? No? Na mawawala naman, luluma din yan. Okay?
Tapos, number 6, be immersed in the love of God daily. Magpakalunod ka sa pagmamahal ng Diyos araw-araw. Babalik na naman tayo doon sa devotional. Okay? Number 8, submit to God and obey God. Okay? And number 9, keep away from sin. Sin is pride. Totoo yan. Kasi ang sin is rebellion against God and kaya nga nagkasala si Satanas because he was prideful enough to take the role and take the position of God. Kaya nga siya natanggal sa langit. Wag po tayong maging katulad nun. Pero once sinabi ni Lord na wag yan. Pag sinabi ni Lord go, then go. Okay? Saying to God, I love you, no? And yet, hindi natin siya sinusunod. Wala pong saysay yun. Kaya nga, parang pong sa aming mag-asawa, walang kwentang sabi ng I love you and yet ginagawa ko lahat ng ayaw niya, mag-aaway pa rin kami. Pero, kung sinasabi mo that you love them, aayawan mo at iiwasan mo yung mga bagay na makakasakit sa tao na yan. Ganon din po kay Lord. Kung alam mo makakasakit sa damdamin ng Diyos, iwasan mo na. Okay? So how does the world affects me as a believer? Paano ba ito nakaka-affect sa akin bilang mananampalataya? Okay? So, meron po tayong listahan and mas marami pa po yan, no? Ito ay ilan sa mga example. So, meron tayong music, culture, games, wrong friends, family, babasahin, TV, gambling, pornography, neighbors, internet, social media, drinking, education, and influencers. No? And marami pa po. Our culture is the one that pushes us into living like this. Totoo naman yan. Pinupush tayo ng ating kultura kasi kung ano yung ano yung trending ngayon, yun nakikiuso po tayo. Ay Mars, alam mo ba si ganyan, si ganun, no? Push pa tayo ng mga tao na malapit sa atin patungo kung anong ino-offer ng mundong ito ngayon. We were deceived that in order for you to be happy, you need these things in your life. No? Ngayon, kung iniisip mo pa rin hanggang ngayon na kailangan mo ang mundo para lumigaya ka, no? I really encourage you to seek the Lord. Bakit? Kasi walang tunay na kaligayahan apart from the Lord. Walang tunay na satisfaction apart from the Lord, no? Or else, minsan ibabrand pa tayo ng mga tao na tayo ay boring, killjoy, no? Nakakawalang ganang kasama to. No? Ito yung mga brand sa atin ng mga tao and that usually force us to do what the world is doing. I am affected if I let these things into my life and I can't get out of it even if I try. Kung hahayaan ko itong pumasok sa buhay ko, hindi na naman ako makakawala. So kapatid, choose to be free. How do we face the world? Paano ba natin haharapin ang mundo? Okay, number 1, wag makiuso. No? Wag makisama. Okay? In what the world is offering. Ephesians 5:11 sabi, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Don't lie just to hide your standing with God. Tell them plainly and be bold about your belief. No? Kunwari, inaya ka nilang uminom. Sabihin mo sa kanila diretso, bakit hindi? Hindi sasabihin mo, ay may allergy ako. O kaya, baka pagalitan ako ni Mrs. Hindi. Sabihin mo sa kanila ang paniniwala mo. Ang tunay na kaibigan, irerespeto ka niyan. Pero yung mga hindi mo tunay na kaibigan, hindi ka irerespeto niyan. No? Nung umpisa, yes, may mga kaibigan ako na linalait ako because of my belief. And I was telling them plainly,
Brad, di na kasi ako yung dating Jay. Hindi na ako uminom, hindi na ako nagmumura, hindi na ako nanonood ng porn. Iba na ako ngayon. Bago na ako nilalang. And they can't believe it. Pero ngayon sila na yung nagpapatotoo sa ibang tao na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng barkada nila. No? Number 2 is be radical in your walk with God. Okay? Make a decision today. No? To resist sin and make a plan on what to do. Planuhin mo. Paano ka makakalaya sa kasalanan? Bakit? Kasi kung may plano sa iyo ang demonyo, may plano din sa iyo ang Diyos. Ngayon, binigyan ka ng Diyos ng utak at karunungan para magplano. Kaya planuhin mo paano ka makakawala sa pagkabihag ni Satanas at hindi na babalik sa dati mong pamumuhay. On what to do when temptation arises. For example, making a decision not to attend any occasion where there is inuman. O, magde-decide ka lang, o pag may inuman doon, di ako pupunta. Sorry Brad, di ako pupunta. Pwede naman ganun eh. And re-respect nila yun. Ako, ginawa ko po yun dati. Alam nyo nangyari? Sinabi nila, okay bro, punta ka dito, hindi ka namin ifo-force uminom, pero meron kaming wine para sa'yo. Para lang makasama ka namin sa salo-salo. Tapos, okay, sige, punta ako. Minsan pupunta ako yung taga-ubos ng pulutan nila. Pero, nakikihalubilo lang ako, no? Pero, I am radical enough to tell them of my faith. And, pwede na lang tanggapin yun, pwede lang i-reject yun. But all of them, tinanggap nila yun. Yung Jesus na tinanggap ko, tinanggap din nila. And ngayon, marami na sa kanila nagbabago ang buhay dahil sa Jesus na tinanggap ko. No? Kaya number 3, for the meantime, avoid having long contacts and being close to non-believers. No? Bakit? Kailangan mo kasi ngayon ng bagong komunidad. Kailangan mo ngayon ng bagong kultura. And yung kultura na pinanggalingan mo, yan, toxic yan. Ayaw ng spirito mo yan. No? Pero ngayon, yung kultura na makalangit, yan dapat yung mga barkadahin mo. Lumapit ka doon sa pastor mo, lumapit ka sa mga kapwa mananampalataya mo, and, no, kung yung mga kapwa mananampalataya mo, kung linalayo kayo yan kay Lord, at yan yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo, hindi sila tunay na mananampalataya. Hindi porket nasa church sila, tunay silang mananampalataya. Pero, ang tunay na mananampalataya, linalapit ka nila kay Lord. Okay? Ang tunay na nagmamahal sa'yo ay linalapit ka kay Lord. Amen? Okay? So, number 4 is find a friend that will be accountable to you. Number 5, strengthen your relationship with God. Okay? O, sagutan natin to. Okay, good job guys. So, in John 17, verse 13 to 21, but now I come to you, and these things I speak in the world, so that they may have my joy and made full in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Sabi ito ni Jesus sa kanyang ama. No, ito ang prayer niya. And ang tinutukoy niya yung mga disciple. Hindi ako galing sa mundong ito, hindi rin sila galing sa mundong ito, pero dahil binigay ko yung salita mo sa kanila, hinit na sila ng mundo. Ganon din ang mangyari po sa atin. Okay? I do not ask that you take them out of the world, but to keep them from the evil one. Okay? They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth. No?
Sanctification, ibig sabihin, ihiwalay tayo sa mga mali. Ihiwalay tayo sa kasalanan. Then, iset apart tayo. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Diba? Sinend tayo, tayong mga disipulo, sinend tayo ni Jesus sa mundo para i-spread ang gospel. Okay? For their sake, I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified. Makikita mo yung leadership doon ni Jesus. Hiniwalay ko yung sarili ko sa mundo para sila rin ay hiwalay nila ang sarili nila sa mundo. Okay? Kaya nga kung yung pastor mo nakahiwalay sa mundo, kailangan mo rin siyang sundan. Okay? Pero mag-ingat kayo kung yung pastor ninyo hindi siya nakahiwalay sa mundo. Delikado po yun. Okay? So, I do not ask on behalf of this alone, but for those also who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. So Jesus was tempted in all, and He has overcome the world in every turn. Na-overcome niya yun. Hanggang sa kanyang kamatayan, wala siyang pagkakasala. Ay, pwede palang mabuhay sa mundong ito na hindi ka nagkakasala. Yes. No? Anong ginawa ni Jesus? Number 1 is new mindset. Bagong buhay. Bagong utak. Okay? Know His word. Punuin mo ang utak mo ng salita niya. I have given them your word, sabi ni Jesus. Number 2 is new community. Okay? Sinabi ko na yun kanina. Because they are not of the world. So, meron kayong bagong komunidad. Number 3 is new conviction about sin. Kung wala kang conviction about sin, pwede kang magbalik-balik sa kasalanan at hindi ka mamumuhay ng malaya. Pero kung sinabi mo, ayoko na yan, tama na, sukang-suka na ako, no? Then, dun ka palang talaga tunay na lalaya. Tapos, kaya sabi ni Jesus, keep them from the evil one. Number 4 is new boundaries. No? Ay yung mga binata at dalaga, alam nyo yan. Kapag sinabi ng magulang ninyo, umuwi ka ng bago 8:00 ng gabi, umuwi ka. Yun ang boundaries. Kapag sinabi, hindi ka pwedeng lumabas kasama nung babaeng yun, those are boundaries. Pag sinabing, wag mo nang makikipagtalik bago ang kasal, those are boundaries. No? Boundaries are there to protect us. Yun yung paplanuhin nyo. Ano yung makakabit kong boundaries sa buhay ko para hindi ako bumalik sa dating ako? Ayan. So, sanctify them in the truth. Your word is truth, sabi ni Jesus. Ihiwalay nyo sila. Pag hiniwalay mo, ibig sabihin may boundaries. No? Parang yung mga pagpupunta akong baryo, may mga grupo ng kalabaw at baka, tapos may ibang grupo. Bakit sila nakahiwalay? Kasi may boundary. No? Number 5 is new mentors, that they may all be one. Paano kayo magkakaisa? Kailangan nyo ng bagong mindset. Kailangan nyo na may magtuturo sa inyo. And I have been sent by God to teach you here in this post encounter. That's why, congratulations ngayon pa lang for taking the call of God and answering that call at pumunta kayo ngayon sa post encounter na ito. So, okay, sagutan natin to. So, Jesus doesn't want to take us out of the world para tayo ay maging ilaw ng mundong ito. Just as it is said, no, in John 17:15, I do not ask that you take them out of the world, but keep them from the evil one. And Matthew 5:14-16, you are the light of the world.
A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. In the same way, let your light shine forth, shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, great job, guys. So, new mindset. Kailangan mo, how to face the world, you need a new mindset, a new community, a new conviction, new boundaries, and new mentors in your life. Kasi yung new mentor, kung hindi ka tuturuan ng pastor mo, kung hindi ka tuturuan ng Bible, ang mundo ang magtuturo sa'yo. Okay? So, inuulit ko, new mindset, new communities, new conviction, new boundaries, and number 5 is new mentor. When Moses freed Israel, Pharaoh retaliated. Bumawi si Pharaoh. Hinabol niya sila. Galit na galit si Pharaoh. No? Expect a retaliation from Satanas, the enemy. Expect mo na gusto niyang bawian ka. Bakit? Iniwanan mo siya. Dati, lovers kayo. Dati, close kayo. Pero ngayon, iniwanan mo siya. Broken-hearted siya. Ngayon, gusto ka niyang bawian. Pero huwag kang matakot. When the enemy is threatened and upset by you, he will come against you, but do not be afraid. Huwag kang matatakot. Be afraid when he is not anymore against you. Mas matakot ka kapag hindi ka sinasalungat ni Satanas. Bakit? Ibig sabihin, kasama mo siya. Ibig sabihin na lovers na kayo ulit. Mas nakakatakot po yun. Mas gusto kong lovers ako ni Lord at salubungin ako at batikusin ako, atakihin ako ni Satanas. Bakit? At least alam ko ginagawa ko yung tama para kay Lord. At alam ko kung saan ako pupunta. Kaysa yung hand in hand daw kay Satanas at hanggang sa dulo ng buhay ko, hindi ko alam saan ako pupunta. So, yan lang ang lesson natin for this session 1, kapatid. Okay, there's a link below, that will send you to a questions for this session 1. And I pray that you would pass with flying colors, alam ko po, yung iba sa inyo, you will tend to do this na magkakasama, but I highly encourage you, nasagutan ito individually according sa inyong pagkakaintindi sa salita ng Diyos. And I pray na wala pong magkokopyahan sa inyo kasi hindi na tayo yung dating pagkatao at hindi na yun ang dati nating gawi, pero tayo ay bagong nilalang na. So pagtrabahuan po natin, take it seriously, sabi ko nga kanina, and by all means enjoy this post-encounter session. So, for any questions, pwede po kayo mag-PM sa akin. And for any questions, pwede nyo po akong tanungin personally pag nagkita po tayo. But this post-encounter session is for those people, for those people na hindi po talaga maka-attend ng face-to-face post-encounter session. Kasi I understand yung iba po sa atin busy, yung iba po sa atin working. So, ginawa po natin ito for your convenience and for everyone's convenience. So, please, alam ko po, nandyan lang kayo sa bahay and marami pong tukso sa bahay. Pwede nyo po itong gawin habang nanonood ng TV or anuman. Pero please, take it seriously. Kapag po nag-aaral kayo, turn off any distraction and answer it with full honesty. Okay? So, hindi ko man kayo nakikita, but the Lord sees you. And it is not I who will judge you, but everyone will be judged by the Lord according to their deeds. So, I love you guys, and I will see you all at post-encounter lesson number 2. So, yun lang guys. Shalom, shalom, and shalom.